Yon, what's up Pinedians? Ngayon po ay kayayari ko lang na i-set up itong ah, aerator setup ng isang follower po natin na umorder sa atin from Pangasinan. Yan. Almost 1 week. 1 week ko rin siyang ginawa. Madali lang naman yung pagwe-welding. Ang matagal kasi yung mga pyesa, yung pagdating, yun. Ang pagwe-welding madali lang. Yan. So ito po, ang in-avail po niya ay yung 250 watts, 24 volts. Ito po yung motor ng e-bike. Yan, didemo ko sa inyo. Yan. Nag-avail din po siya ng power supply. Yan, kasi yung iba po gumagamit ng battery. Yung iba transformer. Ngayon, pag yung mga wala kayong battery or transformer, pwede rin po kayo mag power supply. Ito po ay LED power supply. Pwede rin siya sa mga motor. Yan. Pero hindi ko sinasuggest po na i-rerekta nyo. Hindi ko po sinasuggest na ida-direct po natin itong aerator. Lalo kung 220 watts ang motor, i-direct natin dito sa power supply. Hindi ko sinasuggest. Ano po? Mag-overheat po yung power supply. Okay. Ngayon, ito po isasaksak natin. Sa mga nagpupwesto dyan, pwede siya sa pwesto. Yan, disalpak na lang siya sa mga palengke, sa mga talipapa, pwede to. Yan, ina-advise ko na mag-avail kayo. Kung wala kayong battery, kung may battery, okay lang. Kung wala kayong battery, power supply. Ganon. Kung may battery kayo, pwedeng controller. Ngayon, kung gusto nyong ubusin o i-drain yung laman ng battery nyo, pwede rin kayong hindi na mag-controller, pwedeng aerator lang. Pero kung pag gusto nyong tipirin yung laman ng aerator, yung battery nyo para mas matagal yung buhay, at the same time po, hindi po hirap yung motor, hindi mag-overheat dahil may controller nga. Okay? Ang tagal ko na. Sasaktan natin dito sa may extension. Ito po ay 220 volts. Yan. 220 volts. Rerekta po yan dito sa power supply. Ayan, 220 volts. 220 volts po yung power supply na to, i-convert po niya into 12 volts. Yan, kasi po ang aerator natin ay meron 24 volts or meron ding aerator na 12 volts, pero advice ko 24 volts. Ngayon, output, ito po ang output niya, 12 volts papunta rito sa controller. Yan, ang in-avail po ni Madam ay yung merong voltmeter. Meron din po tayo yung walang voltmeter, medyo mura. Ito medyo pricey to. Yung may voltmeter. Yan. So dito sa loob, yan, naka-on na siya. Kagandahan pa nito, meron siyang fuse. Okay. Yan. Mga intelligent lang po ang kayang mag-setup niyan. Baka mabalo kayo diyan pag tinignan niyo. Dito na lang tayo. Yan, okay. Ito po ay si-switch on na natin, unti-unti lang. Okay. Ayun na po siya, umaandar na oh. Yan. Okay, umaandar na siya. Yun. Yan. So, ipinalo natin sa 5 volts. Yan, 5 volts. Yan, ganyan siya. 5 volts. Okay. Laksan natin hanggang 10 volts. Yan. Papansinin nyo po, 8 volts. Tahimik pa, no? Ang ganda ng pagka-welding, oh. Ayan, oh. Yan. May controller po siya. Yan. Pwede rin nating isagad ng sa 12 volts. Yan, 12 volts. Kasi nga po, 12 volts nga ito. Kaya 12 volts. 12 volts na rin yung pinalo rito. Yan, nirequest po ng ating follower, ng customer, na ito nga, dahil sabi nga niya ay gagamitin ng at least 8 hours. No, kaya nag-advise, nag-suggest po ako, nag-recommend ako ng controller. Ayan. Kasi po, pwede mong hinaan. Ito po, pwede ka nang pumalo lang kahit mga hanggang 6 volts. Ayan. Madam, kung bubuhayin nyo po ito ng magdamagan, pwede na yung 6 volts, 7 volts, pwede na po yan. Ayan. Ganyan lang siya kalakas. Buhay na po yan. Okay po. Sa mga gusto po mag-avail, yan. Mga nagla-live tilapia dyan. Alright.
follow nyo na rin ako. God bless.